May isang pilandok na pagod sa maghapong pagsuyod ng kagubatan para maghanap ng makakain. Hirap na hirap siya sapagkat halos wala na siyang makuhang pagkain. Sa gutom at panghihina, nagpasya siyang umupo muna sa lilim ng isang malaking puno upang magpahinga. Habang nagpapahinga, napansin niya ang isang nakasabit na bahay pukyutan sa may sanga. Sa kanyang paningin, para itong isang malaking batingaw na kumikislap sa ilalim ng araw. Kung sino man ang makakita nito, siguradong maiisip na ito'y isang bagay na napakahalaga. Bulong ni Pilandok sa sarili, sabay ngiti ng tuso. Samantala, dumating sa lugar si Sumusun, isang manlalakbay na nakasakay sa kanyang matikas na kabayo. Sa kanyang pagdating, agad siyang napansin dahil dala-dala niya ang napakaraming kayamanan mula sa iba't ibang bayan na napuntahan niya. May mga diamante, ginto, perlas at mga mamahaling gamit. Sa kanyang anyo, halatang siya ay isang taong mahilig magyabang. Napansin ni Sumusun si Pilandok na nakaupo sa ilalim ng puno at tila may binabantayan. Lumapit siya at nagtanong, "Hoy kaibigan, ano't nandiriyan ka sa ilalim ng punong iyan at wari bantay na bantay?" Mabilis na sumagot si Pilandok, sabay kunwari may kaba sa tinig, Ako ay inatasan mismo ng sultan upang bantayan ang isang napakahalaga at mamahaling gamit. Nakataya ang aking buhay kung sakaling may masamang mangyari rito." "Nakataya ang buhay mo?" tanong ni Sumusun na agad namang kinabahan at nagtanong, "Ibig bang sabihin, ang binabantayan mong iyan ay isang bagay na higit pa sa ginto at diamante?" "Opo, isang batingaw na hindi basta-basta. Tanging mga kamag-anak ng sultan lamang ang may karapatang patunugin ito," sagot ni Pilandok na nagpanggap na seryoso. Lalong nagningning ang mga mata ni Sumusun. "Batingaw? Isang mahiwagang batingaw? Ano ang tunog nito? Patunugin mo na." Umiling si Pilandok, nagkunwaring takot. "Hindi maaari. Kung hindi ka kamag-anak ng sultan, hindi mo ito maaaring patunugin. Kaparusahan ang kasunod." Ngunit mas lalo lang itong nakapukaw ng interes ni Sumusun. Hinampas niya ang dibdib at nagpakilala. "Ngunit ako ay isang maharlika. Anak ako ng sultan ng Agama ng Niyog. Nararapat lamang na ako'y makapagtunog ng batingaw na iyan. Tignan mo ang mga dala ko. Ito ang patunay ng aking dangal at kayamanan." Ngumiti ng palihim si Pilandok. Ang tuso niyang isipan ay agad nakaisip ng paraan. Kung talagang maharlika ka, hindi mo ikahihirap ang ibigay ang mga kayamanang dala mo sa akin. Kapalit nito, bibigyan kita ng pahintulot na patunugin ang batingaw. Napaisip si Sumusun. Sa kanyang pagyayabang at kagustuhang subukan ng batingaw, pumayag siya. "Kung ganoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng dala ko. Basta't hayaang mapatunog ko ito." At ganoon nga ang nangyari. Ibinigay ni Sumusun ang kanyang mga kayamanan kay Pilandok.
Nang makuha na ni Pilandok ang lahat, dali-dali itong tumakbo palayo. Hawak-hawak ang mga ginto at diamante at nagtatawa pa ng palihim. Samantala, naiwan si Sumusun na sabik na sabik. Kumuha siya ng isang matulis na bagay at buong lakas na pinalo ang batingaw. Ngunit sa isang iglap, hindi tunog ng batingaw ang narinig niya, kundi ang nakabibinging ugong ng galit na mga pukyutan. Mula sa bahay pukyutan ay naglabasan ang daan-daang bubuyog at sabay-sabay siyang nilusob. Napasigaw si Sumusun, nagpalingalinga, ngunit huli na ang lahat. Kinuyog siya ng mga bubuyog hanggang sa siya'y bumagsak. Ilang oras ang lumipas, natagpuan siya ng mga mandirigmang naglalakbay at kanilang inuwi. Nagising na lamang si Sumusun na puno ng sugat at ginagamot. Naiwan namang nagtatawa si Pilandok. Ligtas na ligtas at hawak ang mga yaman habang siya'y palayo na mula sa kagubatan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw, sana ay mag-like at mag-subscribe ka naman sa ating munting channel.